Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. So, meron tayong makikita dito na sinasabi na Apostol Pablo na kapag tayo talaga ay nasa liwanag, sabi absolutely, yung purity and holiness ay makikita sa amin. Okay, paano nakita ito? So, yung sinabi ko sa inyo, paano natin mapapanatili ang liwanag sa buhay natin? Naniniwala ba kayo na kayo nasa liwanag? Amen. So, ang tanong ay, kung pinaniniwalaan natin na kayo, kasi ang daling sabihin na ikaw ay I am a Christian, I am a born again, pero pinaniniwalaan mo ba at nilalakaran mo ba na yung ginawa ng Diyos sa iyo, katulad ng sinabi ni Apostol Juan, na sinasabi niya sa atin, na sa sandaling ang isang tao ay nagkaroon ng liwanag, kasabay nito, kasunod dito yung holiness, purity and holiness. Bakit? Sabi niya rito, mula dito sa John chapter 1 verse 5, ito ang aming narinig sa kanyang anak. Mismo si Juan ay nagpapahayag, nagsasalita na ito yung narinig niya sa anak. Sinong anak? Si Jesus Christ. Nagsalita at nangusap ang Diyos sa kanila na ang sabi ay, at ipinapahayag naman namin yung narinig mismo ni Juan ay ipinapahayag naman niya sa mga tao. Ano yung pinapahayag niya? Yung kanyang narinig sa anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang sabi niya rito, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Tignan niyo po ha. Kung makita natin na ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Pakinggan yung maigi. Kung ito ay nasa liwanag, kasabay nito, kasunod dito, ang pagkakaroon ng purity and holiness. Tama ba? Tingnan nyo ha. Mula doon sa kadiliman, ano ibig sabihin, ano ba ang nilalarawan ng kadiliman? Kasalanan. Ang kadiliman ay doon marami nagaganap. Pag nasa dilim, maraming kasalanan nangyayari nagaganap. At sinabi niya rito na ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung ang Diyos ay nasa iyo, absolutely, ano sabi doon? Lilikha ito ng purity sa iyo at holiness. Tingnan niyo po ha. From the darkness to light. Ibig sabihin ng darkness, yung kasalanan, kadiliman. Kita nyo, from head to toe, ay nandun yung kasalanan. Tama ba? Mula ulo hanggang dalawa. Kasi kasalanan. At ang kasalanan ay mawawala, maaalis, sa sandaling ang isang tao ay napapunta sa liwanag. At kapag ikaw'y nasa liwanag, tingnan niyo, mawawalan ng kapangyarihan ang kadiliman sa iyo. Dito lilikha at gagawa ang liwanag sa buhay mo, nalilikha sa iyo ng purity. Ibig sabihin, magiging malinis. Wala nang dilim sa iyo. Naliwanagan ka na. Dati, puro dilim ang buhay mo, nasa kadiliman ka. Pag-iisip mo madilim, buhay mo madilim. Lahat ng bagay sa iyo ay nasa kadiliman ka. Subalit, dadating si Kristo sa buhay mo, at pagdating ni Kristo sa buhay mo, doon magaganap ang pagkakaroon mo ng isang liwanag. At ngayon, ikaw'y naliwanagan, yung liwanag na si Kristo, kaya ang Diyos ay liwanag, at walang anumang kadiliman sa Kanya. Ibig sabihin, pwede pala tayo hindi mabuhay, mapapunta sa kadiliman. Tama ba? Pwede pala tayo hindi mapapunta sa kadiliman. Dahil yung dilim na nasa iyo ay inalis na ng Diyos. Tama ba? Nawala na yon
at hindi ka na nabubuhay sa kadiliman. Ikaw ay nasa kaliwanagan. Okay, nasa kaliwanagan ka na, kaya nga gusto kong ulit-ulitin sa inyo, nasa kaliwanagan ka na, ang puso mo, isipan mo, ang mapupurify ng liwanag. Tama ba? Naliwanagan ka na. Eh, kita niyo, kaya yung mga taong wala sa liwanag, puro dilim ang isip, puro dilim ang buhay. At dahil, ang tanong doon eh, kaya mo bang paniwalaan na si Kristong nasa iyo ay nagsisilbing liwanag mo? At kapag napaniwalaan mo yun, na ikaw ay nasa liwanag, si Kristo ay nakatira sa iyo. Hindi makakapanaig kahit anong uri ng kasalanan. Hindi makakapanaig ang anumang uri ng kadiliman. Bakit? Wala ka na sa kadiliman. Inalis ka na ng Espiritu. Kadiliman, dinalaman mo sa kadiliman. Ang tanong ko sa inyo ay, paano nyo mapapanatili ang liwanag na nasa inyo? Paano nyo mapapanatili?